May isa pong katarantaduhang kumakalat sa ating lipunan ngayon, lalo na sa broadcast media tuwing umaga. Ito po ay huwad na pungsoy. Gago yun! Okay? Bakit po gago? Akalain niyo ba naman sabihin, malas sa darating na taon ang lahat ng kalbo? Aba, gusto niya yatang bumangon si Pugo. Sa mga millennial, hindi niyo po kilala si Pugo. Siya po ang kapatid ni Tugo. Okay? Lalong hindi niyo kilala si Tugo. Okay? Pero, para makarelate kayo, hindi po malas ang mga kamuka ni General Bato. Okay? Ang kalbo. Wow. Swerte po ang kalbo. Pero ang hugot po natin, ano po ang talagang malas kahit anong taon, sa mga kalalakihan, na tip ko sa mga kababaihan, pag asawa nyo o nanliligaw o jowa nyo ay may ganito, huwag pong magtitiwala sa taong may balbas. Ayan. Nagbalbas lang ho ako, konti lang po ngayon, aahitin ko rin to, pang sample lang. Anybody po may balbas, o lalo na may bigote at balbas, makikita natin through the centuries, karamihan po sa kanila ay police character. Okay? Mga kriminal at manloloko ng tao. Pero sa Feng Shui, sa face Feng Shui, may purpose po ito. Ang pagbabalbas ay poverty. So kung may balbas kayo, you attract poverty. Pwede kayo maghirap. So kung ang jowa niyo may balbas, maghihirap yun, damay kayo. Ganon din kung ang kadilyo may balbas o kausap nyo may balbas, maghihirap kayo. Okay? Kaya nga may isang presidente, para sa mahirap, nagbabalbas dati para lalong maraming mahirap. Kailangan siya. Kaya yung mga hari nagbabalbas para yung masa naghihirap. Pero hindi po natin gusto yan sa ating kapwa-tao. Kaya mag-ingat po sa taong may balbas. Isa po yung Barabas. Okay? So kung may makikita kayong magtitinda ng Feng Shui book, ang mga cover may balbas, huwag nyo na bilhin. Sayang lang ang pera nyo. Yan po ang hugot natin ngayon sa Isaw TV ngayong taon ng tanda.